Sa buong Amerika, ilang tanyak na Pilipinang aktres ang nagtatamasa ngayon ng napakarangyang buhay, naninirahan sa mga palasyong sumasalamin sa kanilang malarinang panlasa. Mula sa nakakabiyaning arkitektura, mamahaling muebles, hanggang sa mga pribadong palanguyan at mala resort na mga pasilidad, patunay ang ngatahanang ito sa matayok na narating ng ating mga kababayan. Ngayong araw, ibabahagi natin ang mga pinakakamangha manghang mansyon na pagmamay-ari ng mga mayamang Pilipinang aktres sa Amerika, at sinisiguro ko sa inyo, ang mga nangungunang bahay sa listahang ito ay sadyang nasa ibang antas ng karangyaan. Pangsampu, ang sikat na tahanan ni Shay Mitchell sa Hidden Hills. Uumpisahan natin ang paglilibot sa kahangahangang palasyo ng bidang ang Pretty Little Liars. Likas kay Shay ang pumili ng matagong lugar na tanging ang mga pinaka-elite lamang ang nakakapasok at nakakabili, mga nakmamahalang subdibisyon na pinamumugaran ng mga pinakasikat na bituin sa Hollywood at sa industriya ng musika. Ang kababayan nating ito ay mayroong 5 silid na mansyon sa napaka-eksklusibong komunidad ng Hidden Hills. At nakakabilip na kapitbahay niya lang ang mga higante sa industriya tulad nina Lil Wayne, Madonna, Iggy Azalea, Jeffree Star, at Halo's buwang pamilya ng sikat na Kardashian Jenner. Tanyak ang mga bahay rito sa taglay nilang, napakamahal na presyo. Ang 8,000 talampakang bahay ay tinatayang umabot sa $7.2 milyong, isang palasyo na may hiwalay na tuluyan para sa mga bisita at bahay palangian na nababalutan ng batong pader at pulang bubong. Ang buong kabuuan ng kanyang maluwag na tahanan ay sumisigaweng Mediterranean na ganda. Mula sa malaking pintuan ay bubungat ang bilugang pasilyo na may malinis na puting pader at kahoy na detalye. Makikita ang mga matitibay na kahoy sa kisame ng unang palapag, kung saan matatagpuan ang mga malalawak na sala at espasyo para sa malaking pamilya. Mayroon din itong kusinang purong puti ang kulay na puno nga pinakamahal at pinakabagong kagamitan, may napakalaking mesa sa gitna at katabing silid almusalan. Ang mga naglalakihang bintanang mula sahig hanggang kisame at mga pintuang gawa sa salamin ay nagpapapasok ng natural na liwanag, habang ibinabandera ang nakakabihaning tanawin ng kalikasan sa labas. Ang malamig na taguan ngang alak, pribadong opisina na may sariling banyo, at mga antigong pugon, pati na rin ang mga banyong binalutan ng marmol ay talagang nagpapataas sa antas ng karangyaan ng lugar. Nakatayo sa 1.5 ektaryang lupain na puno, matatayog na puno at makukulay na rosas, ang bagong palasyo ni Shay ay may paikot na daanan sasakyan, marangyang palangyan, magarang spasa silongang gazebo, bilaran sa araw, at lugar pahinggahan na may katabing bar at panlabas na kusina. Kasama rin sa napakalawak na bakuran ang sariling basketball court at palaruan ng trampoline. Bukod pa rito, pag-ari rin ni Shay ang isang villa sa Los Feliz na nakakahalaga ng $3.7 milyong nung binili niya ito nung taong 2014. Naibida na rin niya ang kagandahan nito sa sikat na babasahing Architectural Digest noong buwan ng Enero, 2021. Ang mansyong ito sa Hidden Hills ay walang alinlangan na sumisimbolo sa kanyang tagumpay, kayamanan at tanyak na pangalan sa industriya. Pang-siyam, ang malahasyendang mansyon ng sikat na si Vanessa Hudgens. Mula sa karangyaan ni Shay, dadako naman tayo sa isa sa mga pinakaminahal at pinakasikat na artistang may lahing Pilipino na sumakop sa mga telebisyon sa buong Amerika. Umaapaw sa gilas at karangyaan ang palasyo ni Vanessa, patunay ngang kanyang matibay na estado bilang isa sa mga pinakamayamang Pilipina sa Hollywood. At mas lalo pang nakakabilip, nakakatapos lamang niyang may benta ang kanyang napakagandang bahay sa Los Feliz nang bilhin niya ito. Walang sinayang na oras ang aktres at agad inangkin ang 7,248 talampakang palasyo sa Studio City. Ang bahay na may 5 kwarto at 5 banyo ay malapit lamang daw sa pinakaunang bahay na naipundar niya noong 2008. Pagdating naman sa halaga, tinatayang naglabas $7.5 milyong ang dating between High School Musical para sa tahanang ito na orihinal na itinayo noong 1963 na kanyang pinabago at binihisan ng modernong disenyong panghacienda. Balot ito ng malinis na puti at tinernuhan ng mamahalang kahoy na nagbibigay kay Vanessa ng perpektong pagkakataon upang iwanan ang kanyang sariling markang punongang signing at estilo. Sa loob,
Mapapansin agad ang maluwag na disenyo kung saan malayang pumapasok ang sikat ng araw mula sa mga salaming kisame, malalaking bintana, at mga balkonaheng nakalok na nakakapasong handa na buong San Fernando Valley. Kapansin-pansin din ang malaking kahoy na hagdan sa mismong gitna na pinalamutian ng mga makabagong pailaw na LED. Ang ikalawang palapag naman ay namumukotangi sa mga pader na yari sa kahoy na nagbibigay ng kakaibang timpla ng klasiko ngunit modernong karangyaan. Sa likod bahay ay bubungat ang napakalaking infinity pool na may sariling lagusan ng tubig na napapaligiran ng isang sobrang lawak na pahinggahang gawa sa kahoy. Walang dudang nais ni Vanessa na makiwan ng magandang marka sa kasaysayan at iyon nga ang matagumpay niyang ginawa. Ang mansyong ito ay sumasalamin sa tanyag na panlasa ang aktres kung saan naktatakpo ang walang kapantay na karangyaan at pagkapino. Higit pa ito sa basta yaman lamang. Patunay itong kagandahang namumukatkat kapag nakamit mo na ang iyong mga pinakamataas na pangarap. Pangwalo, ang tanya na careless home ni Liza Soberano sa Melrose. Pumapangwalo sa ating listahan ang marangyang himpilan na ito ni Liza. Ang 26 na taong gulang na aktres na may dugong Pilipino at Amerikano, tanyak na modelo, at sikat na personalidad ay labis na pinakmamalaki dahil sa kanyang malaking ambag sa telebisyong Pilipino at sa pamamayagpag niya ngayon sa Hollywood. Nakakalula ang naipundar na yaman ng paborito nating si Liza. Kaya naman nakabili na siya ng naglalakihang palasyo dito sa Pilipinas maging sa Amerika. Ngunit ang pinakabonggang nabili niya noong 2022 ay ang tanyak na Charles Home sa Los Angeles na siyang pinakabago niyang tagumpay. Subalit may mas nakakabilib pang kwento sa likod ng marangyang bahay na ito. Kakaiba ang silbing ang palasyong ito dahil binuksan niya ang sariling pintuan para sa isang natatanging layunin na bihirang gawin ng masikat. Bukod sa nakakasilaw nitong gara, ang mansyon sa Los Angeles ay nagsisilbing mismong tirahan at pugat-eng malihaying sining para sa buong grupo ang Careless Music. Kinikilala itong isang tunay na palasyong grupo. At kung pag-usapan ang mga makapigil hiningang disenyo nito, talagang walang maihaharap sa tahanan ni Liza. Tampok dito ang isang napakalawak na balkonahe na sadyang ginagamit sa pagkuha ng mga personal na video na tila ba eksena sa Keeping Up with the Kardashians. Mayroon din itong eksklusibong silid musika na umaapaw sa makukulay at mailaw na disenyo kung saan malayang nakakagawa at nakakapagtimplang ang gabagong kanta. Ang bawat sulok ay sinadya para sa makabagong samahan ng mga artista na madalas nating hinahangaan sa kanilang mga ibinabahaging vlog. Hindi rin nakpapahuli ang 18 magandang actress at mangawit pagdating sa iba pang mamahaling ari-arian na umaabot ng milyon-milyong dolyar ang halaga. Nga lupain at bahay ito na buong pusong iniregalo niya sa kanyang sarili at pamilya, kabilang na ang isang napakagandang sentro ng kalusugan dito sa ating bansa. Dinisenyo ang nasabing lugar upang maging isang perpekto at payapang kanlungan para sa kaluluwa at katawan. Pinapatunayan ngang kamangha-manghang mansyon ni Liza na ang tunay na yaman ay maring hubugin upang suportahan ang mga bagay na nagbibigay sa iyong labis na kagalakan. At iyan mismo ang ginawa niya sa pinakamamahal niyang tahanan. Pangpito sa ating listahan ay ang nagniningning na palasyo ang ating megastar na si Sharon Cuneta sa Calabasas. Kung pugat ng musika ang kay Liza, mas pinili naman ni Sharon na bumuo ng isang napaka-personal na paraiso, isang tahimik na taguan na malayo sa nakakasilaw na mundo ng showbiz sa Pilipinas. Nakatago ito sa mga bulubundukin ng Calabasas sa Los Angeles na paboritong tirhan ng nga sikat kung saan nakapundar si Sharon ngang isang marangyang tahanan na tila ba isang eksklusibo at sagradong pahinggahan. Sikat ang mismong komunidad na ito dahil sa napakahigpit nitong seguridad at mga naglalakihang bahay na pambilyonaryo. Dito pinipiling tumira ng mga naglalakihang bituin ng Hollywood dahil sa walang katumbas na kapayapaan at kaligtasan laban sa mga mapanuring mata ng media. Nabiling ganap ni Sharon ang ari-ariang ito bandang taong 2010 sa halagang humigit kumulang 2 milyong dolyar na kung susumahin noong nga panahong iyon ay pumapalo na sa higit 100 milyong piso. Isang tunay na pruweba ng kanyang tagumpay. Umapaw sa karangyaan ang napakalaking bahay na may sukat na 6,000 at 600 talampakan na nahahati sa dalawang malalawak na palapag. Laman nito ang 6 na nagkakalakihang silid tulugan at higit sa 5 banyo. Kaya naman napakaluwag nito para sa anumang pagbisita ng pamilya o mga marangyang salusalo. Pagpasok mo pa lamang, sasalubungin ka agad ng isang napakagarbong, bukana nakikiliti sa iyong paningin dahil
sa makikintap na marmol nitong sahig, tampok din ang isang higanteng aranya at isang napakagandang hagdanan na magpaparamdam sa iyo na ikaw ay nasa isang klasikong pelikula sa Hollywood. Ang bawat sulok ng bahay ay ginawa hindi lang para magbigay ng pahinga, kundi para makapag-host ng pinakamagagarbong piging. Mayroon itong isang napaka-eleganteng sala na may sariling pugon at isang marangyang silid kainan na perpekto para sa masasarap na hapunan ng pamilya. Idagdag pa diyan ang isang komportableng pampamilyang kwarto na may magarbong bar, sadyang ginawa para sa mga eksklusibo at masayang pagdiriwang. Kung titignan mo ang kusina, aakalain mong nasa loop ka ng isang mamahaling programa sa telebisyon dahil sa ganda nito. Puno ito nga makinang na batong granito, isang napakalaking isla sa gitna, magarbong counter para sa almusal, at isang napakaluwang na imbakan ng pagkain. Binuo ito para sa pang-araw-araw na paghahanda pati na rin sa naglalakihang salusalo, ngunit ang totoong alas ng palasyong ito ay ang kwarto ng ating megastar. Ang eksklusibong silid ni Sharon ay may sariling espasyo para sa pagmumuni-muni, dalawang napakalaking aparador na parang kwarto na rin, at sariling lugar para sa pag-ehersisyo. Upang makumpleto ang karangyaan ng isang tunay na bituin, mayroon pa itong makahiwalay at malalawak na banyo para sa mag-asawa. Paglabas mo naman gabahay, aakalain mong nagbakasyon ka sa isang napakamamahalin at pribadong resort. Mamangha ka sa kanilang malaparaisong likod bahay na may sariling swimming pool, spa, at isang nakaka-relax na talon na yari sa magagandang bato, kasama pa ang nakasilong na kainan. Isang lugar para sa pag-iho, at isang napakalawak at luntiang damuhan na nakakagaan ng loob. Kumpleto pa ito sa isang nakabaong trampolin na nagpapatunay na hindi lang ito puro pagyayabang, kundi ginawa talaga para sa kaligayahan ng pamilya. Sa kabilangang nakakalululang yaman na nakikita rito, inilarawan ito ni Sharon sa isang napakasimpleng paraan na talaga namang tumatagos sa puso. Tinawag niya itong mismong kaligayahan niya. Isang payapang santuwaryo na libu-libong milya ang layo mula sa Pilipinas kung saan malaya silang nakakapag-bonding nang walang gumagambala. At kung itatabi mo ito sa ibang nagpapasikatang bahay ng masikat na bituin doon, sadyang nanging ibabaw ang kakaibang kalinga ng mansyon ni Sharon sa California. Isang tila kristal na tirahang binuo hindi para ipagmalaki sa mundo, kundi para sa pagmamahal sa pamilya. Panganim naman ay ang nakakabilip na mansyon ni Haile Steinfeld sa Engino. Nasa ika-6 na pwesto ang nakakahalaga ng milyon-milyong dolyar na palasyo na pag-ari ni Hailey. Ang sikat na Hollywood star na ito na ipinagmamalaki nating may dugong Pinay ay masayang ibinalita ang kanyang pagpapakasal sa kapwa taga-California na si Alan at niregaluhan ang kanyang sarili ng bahay bilang selebrasyon sa bagong yugto ng buhay niya. Wala nang mas kikilig pa rito, hindi ba? Ngunit hindi lang simpleng karangyaan ang ipinakita ng magaling na aktres na ito. Nakatayo sa prestihiyosong lugar ng Encino sa California. Nabili raw ni Steinfeld ang sikat na bahay na ito sa tumataginting na 8 milyong dolyar. 3 milyong dolyar ang idinagdag sa huling presyong pinayaran noon ni John Fogerty para masolo ang napakagarang ari-ariang ito. 9,000 talampakan kwadrado ang lawak ng malapalasyong espasyo, kung saan tampok ang 6 na silid-tulugan at 8 banyo, na tila kawangis ng kanyang marangyang tahanan sa Buffalo. Mayroon itong napakalawak at eksklusibong languyan. Bubukas lang ang automatikong pader na salamin mula sa sala upang malayang makatawid patungo sa likod bahay. Sa itaas, ang pinakamarangyang silid ay may sariling eleganteng tambayan at 2 pugon na nagbibigay ng maaliwalas na init. Naktataglay rin ito ng 2 malalaking silid bihisan at pares ng banyo perpektong paraiso para sa mag-asawang nais ng sariling espasyo sa pag-ayos tuwing umaga. Hindi lang basta binili ang palasyong ito. Tila sinuring maigi ang bawat sulok upang masigurong balanse ang kasiyahan at ang pinahahalagahang pribadong pamumuhay. Sigurado ang mga romantikong gabi para kay Hailey at Sino dahil sa eksklusibong sinehan sa loob mismo ng kanilang magarbo at mainit na tahanan. Kayang-kaya rin ngang makabiyak na, mag-aliw ngang, napakaraming bisita sa kanilang napaka-eleganteng bulwagan, mayuming bar, o kaya ay sa maluwag na sala kung saan bumibida ang naglalakihang pasadyang telebisyon at aliwan na sagat hanggang kisame. Bagamat sapat ang lawak ng likuran para sa mga malalaking paktitipon, lalo pat kumpleto ito sa isang magarbong lutuan sa labas,
Marami pang ibang, espesyal na puwesto ang makasintahan upang makapagpahinga at langhapin ang sariwang hangin sa ilalim ng kalangitan. Bukod sa malawak na bakuran, kapansin-pansin din ang napakagandang terasa sa bubungan na nag-alok ng karagdagang, panlabas na espasyo para sa pagpapayapa at pagbibilat sa araw. Mula sa pangunahing sala, tila naglalaho ang automatikong pinto na yari sa salamin na nagduduktong sa loop papunta sa masilong na lanay. Nakatayo ang ari-arian sa napakalawak, balot ng karangyaan at napaprotektahan eksklusibong sistemang Elon ang buong lupain. Higit sa kinang ng salapi ang mansyon ni Haley. Isa itong granyosong pahayag na walang kinikilalang hangganan. Panglima ang napakapaya ngunit eleganteng kanlungan ni Jazel Tongi sa Los Angeles, na idinisenyo mula sa kanyang katangi-tanging panlasa. Hindi lahat ng magagarang bahay ng masikat ay nakatayo para lang ipakmalaki ang kanilang limpak-limpak na yaman. May mga tahanang may malalim na kwento, at iyan mismo ang obrang nilihan ni Jazel sa kanyang palasyo sa California. Nakatago sa tahimik at eksklusibong komunidad ng Gardena malapit sa Los Angeles. Maring hindi ito ang pinakamalaki, ngunit ang tahanan ni Jazel ay may pinakamayamang kahulugan at kaluluwa. Imbes na magtayo ang nakakabulag na mansyon, ginawa niyang isang matalik at sagradong espasyo ang kanyang tirahan. Isang maharlikang piraso ng Pilipinas sa Amerika. Sa paghabang mo sa loob, agad mong mararamdaman ang kakaibang aura nito. Bawat sulok ay sumisiga ang dugong Pilipino, kung saan nakapalamuti ang matradisyonal na inukit na kahoy sa mga estante. Ang mga dingding ay nagumapaw sa ganda ng mga katutubong basket at mga bag na gawang kamay, nagbibigayng mainit at tropical. Naliwanag ang nga lamparang chapis, na nagpapaganda sa buong sala. May mga detalyang talagang makakuhangan atensyon, tulad ng isang karatulangang deep na nagpapagunita sa masiglang lansangan ng Maynila. Puno ang mga pader ng signing Pilipino at mga palamuting gawang kamay na nakukuwento ng ating mayaman at dakilang lahi, mga paglalakbay at pagkatao. Ngunit ang pinakakahangahangang bahagi ng bahay ay tiyak na manggugulat sa iyo. Isang sulok ng sala ay nagsisilbing eksklusibong opisina ni Jazel kung saan mula sa payak na lamasang ito, binubuo niya ang kanyang mamalihaying ideya, mahahalagang advokasya, at mga proyektong pangkawanggawa. Sa kanyang likuran ay isang marangyang estante na namumutiktik sa mga aklat, mga tropeo, at diploma kabilang ang kanyang maprestihiyosong karangalan mula sa University of California, Los Angeles. Hindi lang ito basta bahay. Isa itong sagradong tagpuan energy, signing at kultura, at sa labas ay tuloy ang kwento. Sa likuran ay matatagpuan ang isang luntiang paraiso na malambing niyang tinatawag na Isla Gardena. Pagkakita mo rito, agad mong maintindihan. Ang lugar ay umaapaw sa mga tropikal na halamang nagbabalik ng alaala ng Pilipinas. Hitik ang paraisong ito sa luntiang malunggay, ilang-ilang gabi kalachuchi at pumupulupot na baging ng ubas. Nababakuran ito ngang eleganteng kawayan habang may mga nagniningning na parol sa itaas ng isang marangyang pahinggahan. Pagsapit ng dilim, nagiging mahiwagang paraiso ang likod bahay kung saan nagliliwanag ang kandelabrong chapis sa ibabaw nga silyang yantok, kaya't ang Hardin ay tila nagiging isang marangya at payapang islang Pilipino sa gitna ng Los Angeles. Ngunit mas malalim ang kwento ng tahanang ito. Para kay Jazel, hindi lamang ito tungkol sa karangyaan o lokasyon, isa itong pagpapatunay sa kanyang pagka-Pilipino. Kahit libo-libong milya ang layo sa Pilipinas, pinangarap niyang lumaki ang kanyang maanak na yakap ang mayamang kulturang Pilipino, hindi lamang sa pamamagitan ng mga kwento, kundi sa mismong tahanang ginagalawan nila araw-araw. Kaya naman lubos na bukod tangi ang marangyang tahanang ito. Habang puro luho at laki ang habol ng ibang sikat, nakpatayo si Jazel Tongi ng isang mansyong may paninindigan at kaluluwa. Isang paraisong sumasalamin sa ating kultura, kung saan ang bawat kanto, halaman at palamuti ay may kwento ng pamilya. Ikaapat, ang tagong mansyon ni Ivana Alawi. Nasa ikaapat na pwesto ang nakakalulang mansyon ni Ivana Alawi na nakakahalaga na milyon-milyong dolyar. May mga tahanan ang sikat na inakma lamang upang makmukhang marangya sa paningin ng iba. Ngunit ang iba ay bungangang purong pagmamahal, at iyan mismo ang kwento ng kahangahangang palasyo ni Ivana Alawi. Bukod sa kanyang tagumpay sa pag-arte at kawalan katapusang suporta ng milyon-milyong tagahanga online, sa wakas ay niregaluhan ni Ivana ang sariling ang kanyang pinakamimiti, isang napakarangyang mansyon sa Los Angeles. Kakaiba man, hindi siya nakmamadaling iparada ito sa mundo.
mas pinili niyang ilihim muna ang kanyang bagong paraiso. Para sa kanya, ang tahanang ito ay isang sagradong espasyo para sa pagmamahalan, nega, pamilya at tahimik na pamumuhay. Subalit sa walang patid na hiling na mamasugid na tagahanga, buong puso niyang binuksan ang kanyang mga pinto upang ipasilip ang loob nito. Sa unang hakbang mo pa lamang sa loob, agad kang sasalubungin ng isang napakagarbo at maaliwalas na sala. Binalot ito ng paboritong kulay ni Ivana na puti at murang kayumanggi na nagbibigay ng payapa, maaliwalas at napakasosyal na aura sa buong paligid. Ayon sa dalaga, ang ganitong klaseng espasyo ay matagal na niyang iginuguhit sa kanyang nga pangarap, kaya't hindi siya nag-atubiling gumastos para sa mga pinong muebles upang buhayin ang mismong larawang nasa kanyang isipan. Ngunit may isang tanging obra sa gitna nito na tiyak na agaw ng iyong atensyon. Buong giting na nakapwesto roon ang isang pambihirang kagamitang tinaguriang mama chair. Hindi ito karaniwang upuan lamang. Ang limitadong obrang ito ay sinasabing nakakahalaga ng 600,000 piso, isa sa pinakamarangyang palamuti sa mansyon. Mas nakamamangha pa rito, 2 lamang ang ganito sa buong Pilipinas, kaya't lubha itong eksklusibo. Hindi lamang ito puro karangyaan para kay Ivana. May kalakip itong emosyonal na halaga dahil sumisimbolo ito sa wagas nilang pagmamahalan ng kanyang ina. Lalo pang pinatingkat ang salangang isang pasadyang alpombra na nakbibigay ng kakaibang ganda at gamit sa lugar. Imbes na maging palamuti lamang, ito ay nagsisilbing palaruan kung saan masayang naglalaro ng ajedrez at baraha ang magina. Sa mga simpleng tekpong ito nasasalamin ang tunay na kaluluwangang kanilang pamamahay. Karamihan sa mga kasangkapan ay inangkat pamula sa bansang Itali, na nagdudulot ng bahagyang istilong Europeo sa buong silid. Makikita rin ang mga nagagandahang orkidya, ang bago niyang paborito, na nakbibigay ng likas na pangakit sa gitnang karangyaan. Ngunit mas nagiging kawili-wili ang tahanang ito tuwing sasapit ang Pasko. Taon-taon, nagdidisenyo si Ivana ng isang dambuhalang Christmas tree sa gitna ng sala. Pinalamutian ito ngang osong puti at nagagandahang rosas. Maliliit na detalyeng sumasalamin sa kanyang makulay na pagkatao at kinagawian. At dahil mismong araw ang Pasko isinilang si Ivana, ang pag-ayos nito ay higit pa sa simpleng tradisyon. Para sa kanya, ito ibahagi ng pagdiriwang ng kanyang sariling karawan. Sa lahat ng ito, isang bagay ang luminaw. Ang tahanan ni Ivana Alawi ay hindi lamang isang palasyong puno ng karangyaan. Isa itong kanlungang tigip ng alaala, mga kwentong pamilya at mga bakas ng tagumpay ng isang Pilipinang isinakatuparan ang lahat ng kanyang nga pinangarap. Pangatlo, ang pinangarap na mansyon ni Chris Bernal sa California. Minsan, ang pagkakaroon ng palasyo ay higit pa sa yaman. Minsan, ito'y pagtupad sa isang matamis na pangako. At para kay Chris Bernal, ang kanyang napakagandang tahanan sa California ay may mas malalim na hugot, isang pangarap na ginawa niyang totu para sa pamilya. Noong 2018, gumawa ng malaking hakbang ang dating kampiyon ng starstruck na ikinagulat ng lahat. Bumili siyang napakalawak na bahay sa West Covina, isang tahimik at asensadong komunidad na malapit lamang sa Los Angeles. Ngunit hindi lang laki ang basehan kung bakit ito mahalaga. Ayon kay Chris, ito ang matagal ng pinapangarap ng kanyang ina na si Analintan. Ilang taon ding idinasal ng kanyang ina na makaroon silang sariling bahay sa Amerika. Kaya nang pirmahan ni Chris ang nga papeles. Hindi ito naging ordinaryong pamumuhunan lamang. Ito ang naging katuparan ng kanilang matagal ng inaasam at ang bahay mismo ay sadyang nakakabilib. Ang mansyong ito ay may 2 palapak na nasa 3,750 talampakan ang lawak, kaya may tuturing itong isa sa pinakamalaking palasyo sa ating listahan. Sa pagpasok, sasalubong ang 5 nagagandahang kwarto at isang silid tulugan sa itaas, kaya garantisadong malawak ang espasyo para sa mga pamilya at bisita. Ang arkitektura nito ay modernong minimalista. Nangunguna ang nga presko at maaliwalas na espasyo at simpleng kulay na nagdudulot ng labis na kapayapaan sa kalooban. Subalit hindi lang sa loop nasusukat ang marangyang pamumuhay, paglabas sa hardin bubulaga ang isang malawak na likuran na sadyang ginawa para sa mga masayang salusalo at pagre-relax ng buong mag-anak. Dahil nakatayo ito sa isang eksklusibong komunidad, sandamakmak na pribilehiyo pa ang kalakip nito. May kakayahan silang gumamit ang grandeng clubhouse, lumangoy sa pool, at magbabad sa mainit na tub dahilan para magmuka itong eksklusibong parezo kaysa isang simpleng neyong. Para sa dalagang si Chris Bernal,
Ang pamumuhunan sa lupat bahay ang pinakamatalinong hakbang na kanyang ginawa. Subalit sa daming ang kanyang napundar, ang paraisong ito sa California, ang pinakanakatatak sa kanyang puso. Higit pa sa lawak, sa garbong ang disenyo at eksklusibong pamayanan. Ang mansyong ito ay buhay na patunay ng isang makapangyarihang kwento, isang anak na Pilipinang ibinuhos ang kanyang tagumpay upang itayo ang pangarap na palasyo ng kanyang pamilya. Ikalawa sa ating listahan ang napakatalinong hakbang pinansyal ni Jenilyn Mercado sa Las Vegas. Patunay ang ikalawang pwesto na pwedeng pagsamahin ang marangyang pamumuhay at pagnanegosyo. Ang tanyag at premyadong aktres na si Jenilyn Mercado, kasama ang asawang si Dennis Trillo, ay nagmay-ari ng isang napakagandang palasyo sa Las Vegas, isang sikat na sentro ng kalakalan sa Amerika. Ngunit lingit sa kaalaman ng nakararami, hindi pagyayabang ang layunin ng pagbiling ito. Isa itong malinaw na wise na pamumuhunan. Matatagpuan ang kanilang nakamamanghang mansyon sa malawak na rehiyon ng Las Vegas Valley. Tanyak ang lugar na ito hindi lamang sa mga makabagong pasilidad, kundi pati na rin sa nakabibihaning ganda ng kalikasan. Mula sa kanilang tinitirhan, matatanaw ang nag-alap na ganda ng mapulang bundok ng Red Rock Canyon na nagbibigay ng payapa at preskong kapaligiran na napakalayo sa nakahihilong ingay ng nga sikat na pasugalan. Formal na nayabot sa mag-asawa ang susing mansyon noong Nobyembre 2022, isang patunay ngang panibagong tagumpay ngang dalawa. Ayon mismo sa aktres, ang nasabing tahanan ay naglalakihan, napakarangya, at sadyang dinisenyo para sa ginhawa. Sa luwag ng espasyo at napakakinis na modernong disenyo, ito ang pangarap na palasyo ngang bawat pamilyang Pilipino. Ngunit may mas malalim na kwento ang yaman na ito. Hindi gayang ibang bituin na bumibili ng bahay sa ibang bansa para lang pumorma, ginamit nina Jenilyn at Dennis ang kanilang husay sa pagnenegosyo dito. Ibinunyag ng mag-asawa na ang mansyon ay sadyang itinarang negosyong paupahan para patuloy silang kumita ng dolyar habang palaki ng palaki ang halaga ng kanilang lupain doon. Pinatutunayan lang nito na ang mga sikat na Pilipino ngayon ay hindi lang umaasa sa kinangang showbiz, kundi nakpaplano rin para sa pangmatagalang pinansyal na kinabukasan. Ang mas nakakabilib pa ay ang perpektong tiempo ng pagbili nila. Kasabay ng pag-angkin nila sa kanilang lupa sa Amerika, abala rin ang dalawa sa pagbubuo ng isa pang napakagandang proyekto dito mismo sa Pilipinas, isang napakasosyal at modernong bahay bakasyonan sa Tanay, Rizal. Kaya habang itinatayo ang kanilang nakniningning na pahingahan sa mga bundok ng Tanay, nadadagdagan din ang kanilang limpak-limpak na yaman sa libu-libong milyang layo doon sa Nevada. Para kay Jenilyn Mercado, hindi lamang ito isang karaniwang bahay artista sa Amerika. Isa itong malinaw na ebidensya na sa likod ng kasikatan ay isang dalagang Pilipina na marunong magpalago ng ginto mula sa bawat pagkakataon. Nangunguna sa listahan ang napakarangyang, tirahan sa Amerika ng nag-isang heart evangelista. Narating natin ang tuktok na pinagaharian NG Magarbong Palasyo ni Heart Evangelista. Mga mamahaling kaswatan, tanyak na mga tatak, at naglalakihang panday-digang paktitipon. Iyan ang ginagalawang mundo ni Heart ngayon. Kaya hindi na nakapagtataka na engihena NG estilo NG Pilipinas ay nagipatayo NG malaparaisong gitahanan sa Estados Unidos. Kahit nakilala siya sa kanyang nag-umapaw na karangyaan mula Maynila hanggang Europa, may sarili rin siyang mansyon sa Los Angeles, ang lungsod na mega bilyonaryo at naglalakihang personalidad. Nagsisilbing pangunahing pugat niya ang bahay na ito sa Amerika, lalo na kapag may mga negosyo, pag-aura sa fashion, at mga malalaking kaganapang pandaigdigan siyang dinadalo, imbes na magwaldas ng salapi sa mga hotel, minabuti ni Hart na bumili ng sariling palasyo na nagbibigay sa kanya ng lubos na kapayapaan at karangyaan, at tulad ng kanyang walang kupas na panlasa sa pananamit, sumasalamin sa tahanang ito ang purong elegansya. Ang disenyo ng loob nito ay maaliwalas at napakasosyal. Puno nege mapupusyaw na kulay. Mege muebles na mamahalin, at mege dekorasyong pinili nege buong pegingat. Bawat sulok ay nag-umapaw sa yaman, kalmado, at sadyang inayos upang umayon sa labis na pagmamahal ni Hart sa signing. Napakaluwag ng nga sala para mabigyan siyang tamang pahinga pagkatapos ng nga nakakapagod na biyahe at kabi-kabilang nga fashion show sa buong mundo.
Dumadaloy ang liwanag ng araw mula sa mga naglalakihang bintana na lalong nagpapatingkat sa maaliwalas na aura ng bahay. Ngunit ang pinakamahalaga sa pamumuhunang ito ay kung paano nito sinusuportahan ang kanyang buhay bilang isang pandaigdigang reyna. Bilang pangunahing kinatawan ng galing Pilipino sa larangan ng estilo, palaging nagpapabalik-balik si Hart sa Pilipinas, Amerika, at Europa upang makipag-ugnayan sa mga bigatin. Dahil may sarili siyang santuario sa Los Angeles, nagagawa niyang maglakbay ng malaya sa iba't ibang bansa nang may inuuwing komportableng tahanan. Para kay Hart Evangelista, ang malaparaisong tahanan na ito ay hindi lang basta luho. Ito ay bahagi ng imperyong itinayo niya gamit ang dugot pawis sa loob ng mahabang panahon. Isang maningning na pahinggahan sa pusong sikat na lungsod na pagmamay-ari ng isang Pilipinang ginamit ang pagmamahal sa sining upang magari sa buong mundo. Mula sa mga eksklusibong komunidad ng California hanggang sa nakikislapang subdivision sa Las Vegas, pinatutunayan ng mga bahay na ito ang walang hanggang narating ng talentong Pilipino. Mula sa mga bituing tulad ni Hart hanggang sa mga internet sensation na tulad ni Ifana Alawi, ang nga Pilipinang ito ay bumuong ang kani-kanilang nga kaharian na sikat sa buong mundo. Alin sa mga palasyong ito ang nakpabagsak sa inyong panga? Ibahagi ang inyong salubin sa ibaba? At kung mahilig kayo sa mga kwento nga karangyaan ng mga bigeting Pilipina, huwag kalimutang pusuan ang video na ito at mag-subscribe upang hindi mahuli sa mga susunod pa nating mainit na kwento ngang tagumpay